Ayun. Oh, so kanino kayo maniniwala? Ha? Kanino kayo maniniwala? O kay Matibag? O kay ano? O ito, katulad nito. O ito, i-play natin tong video na to. O yung tungkol dun, yung kanina, yung huli, yung kay Mel Sabio. O, i-play natin to yung kay Mel Sabio ha. Yung tanong sa kanya nung abogadong pogi na kamukha ni Boss Data. Tingnan niyo. Kamukha ko, di ba? Nunal na lang dito kulang. Meron ako ditong pentel pen eh. Hindi ko lang malagyan na nunal yung mukha ko eh. Kasi kulay puti ito. Oo. Ito. Ayan, i-play natin. Attorney Matibag, do you know Mel Sabio? Opo. Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to your to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights, and also. Alam mo, ang babait pa nga eh nitong mga nitong defense eh. O kino-consider pa nila yung feelings ng asawa, feelings nito ni Melvin Matibag. O diba, napakabait pa rin nila. Pero tatanungin siya dito patungkol doon sa kanyang sinabi kay Mel Sabio. O ito. Of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct? Tama po yun. That is a private conversation sa dalawa pong magkaibigan na hindi nagkakasundo. All right. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. Yun. So yung kanyang outburst, ha, mga bossing, yung kanyang outburst ay dahil sa kanyang galit. Dahil sa kanyang init ng ulo at pagkakataon. Okay? So, galing sa kanya. No, kung tatanungin mo siya, talaga bang gusto mong patayin itong si Mel Sabio? Hindi. Galit lang yun. Spur of the moment lang yun. Emosyon ko lang yun during that time kasi nga, yung misis ko, medyo critical. Tapos, itong tratadon to, kung ano-anong pinopost nito sa social media, apektado yung misis ko. Kaya, galit na galit ako. Kaya ako nabitawan yan. Ano yung mga nabitawan kong salita? Putang ina mo. Walang hiya ka. Pag may nangyaring masama sa asawa ko, o yun conditional yun. Pag may nangyaring masama sa asawa ko, putang ina ka. O, diba? Tapos sabi niya pa doon na, ayan pinagbabantaan mo na ako. Pinagbabantaan mo na ako. Didiretso ako ngayon sa pulis. Sabi niya, putang ina mo, dumiretso ka, magsumbong ka. Pag pinatay kita, walang ebidensya. Yun yung mga sinabi niya. Ha? To be exact, nandun sa cellphone ko kasi yun eh. Yun yung mga pinagsasasabi niya doon. Yun yung mga pinagsasasabi niya doon. Ngayon, anong kanyang depensa? Auman lang ako. Nagalit man ako nung mga panahon na yan. Nagkausap na kami nung Mel Sabio. Kaibigan ko pa nga rin siya hanggang ngayon eh. Oo. So, ano lang yun, dala lang yun ng galit. At saka, ganyan lang talaga minsan na magkaibigan, meron talagang di pagkakaunawaan, tapos magkakaganyanan. Hindi ba? Ngayon, ito kay Inday Sara, bakit? Pagka ikaw, applicable yun. Kasi sa mga sinabi mo dun sa tao, moto proprio, pwede ka na rin imbestigahan ng NBI dun. Moto proprio, kahit na hindi nila hingin yung yung panig ng Mel Sabio, pwede ka na nilang kasuhan doon ng grave threat. Pwede mong sabihin, sinabi ko naman doon, pag may nangyari masama sa asawa ko, wala naman nangyari masama sa asawa ko. Wala naman sinabing ganun, di ba? May mga dahilan. At pakikinggan naman natin yung dahilan mo, tao ka man lang. Lahat naman ng tao ganyan, may mga outbursts. Minsan, may mga nasasabi ka na hindi mo talaga gustong sabihin, pero nasabi mo na. Yun nga yung sinasabi natin, mga bossing, na if you are, when emotion is high, intelligence is low. Kapag kagalit ka, mababa ang iyong IQ. At kadalasan na kapag kagalit ka, may lumalabas sa bibig mo ng mga salita na masasaktan mo yung mga tao sa paligid mo, pero marirealize mo pag kumalma ka na, mali yung sinasabi mo. So even if you apologize, nasaktan mo na yung damdamin ng tao, hindi mo na yon maibabalik. Pero, tatanggapin nila yung apologies mo. But, nakapanugat ka na.
O, ganun yun, mga bossing. So, eto, ganun din yung kay Matibag. Magkaibigan kami, hindi kami nagkaintindihan, kaya ako nakapagsalita ng ganun sa kanya. Paano pa kaya si Inday Sara? Si Inday Sara, imaginein mo. 2022, nagtatrabaho na siya. Hinihingi niya na yung mga importanteng mga komite o importanteng mga departamento para sa kanyang advokasya. Binigyan naman siya ng isang departamento, yung departamentong bulok, yung departamento ng edukasyon. Pero kahit hindi naman yun yung gusto niya, pero nanay siya, sabi niya, sige, kaya ko yan. Magaling man ako, so kaya ko yan. So ginawa niya, napaanaayos man niya yung Department of Education. So trabaho siya ng trabaho. For the longest time, etong si Bongbong, si Martin, nagagalit na yung mga tao sa kanila. Bongbong, ba't ganun? Sinungaling ka, 1 taon ka na. 2 taon ka na, Bongbong, bakit ganun? Ganito ginagawa mo, bakit parang hindi mo naman kami yata tinutulungan sa kahirapan namin. So ngayon, etong si Inday, 'di ba sinisisi natin si Inday? Inday, di ka man nagsasalita, ano ka ba naman? Ikaw, Inday, hindi ka naman hindi ka naman binabatikos tong mga kasama mo, puro katarantaduhan ginagawa, hindi mo binabatikos. Alam mo, sabi ni Inday, sagot ni Inday noon, bakit nung mga unang panahon ng mga pagsasama ninyo, bakit hindi mo sila binabatikos? Ang sagot ni Inday doon, hindi ko talaga sila binabatikos. Hindi ko sila binabatikos nung mga unang mga pagkakataon na yan. Kasi, ang gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang magtrabaho. Focus ako sa trabaho. Yung mga ginagawa nila, ayaw kong sitahin kasi pag sinita ko yung ginagawa nila, baka mukha akong masama, baka sabihin nila na kaya ka galit sa ginagawa ko kasi gusto mong maging presidente. Yun na nga yung sinasabi sa kanya ngayon, na kaya siya nag-grave threat sa presidente dahil gusto lang niyang maging presidente. Na napaka-illogical nun. Tanga lang ang maniniwala doon. Pinaliwanag na natin paulit-ulit yun. So for the longest time, si Inday Sara, sumunod lang siya, part siya ng administrasyon. So kung may reklamo ang tao kay Bongbong, let Bongbong address the issue, hindi ako. So ako, trabaho lang. For the longest time, sinisigil natin si Inday. Inday, ba't ka pumapayag na ganyan yung mga katrabaho mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Until enough is enough. Until enough is enough. Nagsimula yan kay Gloria Arroyo. Nung tinanggal si Gloria Arroyo, nung pinatalsik si Gloria Arroyo nito ni Martin Romualdez, nalaman na nito ni Inday na ito si Martin Romualdez gustong magpresidente. Kaya nga ang unang-unang sinabi ni yung unang-unang sinabi ni Inday Sara noon kung matatandaan ninyo. Sabi niya, magtrabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Ang tagal pa ng eleksyon. Unahin natin yung trabaho. Kasi nga, nalaman niya na itong si Martin Romualdez, pumoposisyon na, gumagawa na siya ng paraan para maging presidente siya sa 2028. 2023 pa lang, 1 taon pa lang, yun na yung gusto niyang gawin. So, doon nagsimula yon. May tinawag siyang tambaluslos, tapos sunod-sunod na yon. Hanggang sa unti-unti na siya, hanggang sa tinatrabaho na siya ng tinatrabaho. Ayun na, enough is enough. Pinadala na yung tatay niya sa ICC, dinidemonize na sila, iniimbestigahan na yung mga kapatid niya, binaboy na ang Kingdom of Jesus Christ, binaboy na ang Davao, ginamit na si Torre, tapos pati yung mga kapatid niya, kinikasing na. So, doon na si Inday, tapos ayun na, yung budget niya sa Office of the Vice President, kinanana, tapos kino-contempt na lahat, kinontempt yung kanyang Chief of Staff, tapos nagna-nervous breakdown na yung kanyang mga empleyado dahil ayaw makulong, dahil nakikita naman niya yung pattern ng Congress na lahat kino-contempt, lahat kinukulong. So ganun yun, mga bossing. So ganun yun, ganun ang nangyari nun. So sunod-sunod na yung galit niya. Pagtatraidor sa kanya ng administrasyon, ginamit siya ng administrasyon para manalo, tapos yung mga kaibigan niya, yung tatay niya ikinulong. So Inday Sara has all the reason or lahat ng rason ay na kay Inday Sara para magalit. Tao man lang yan. Sa sobrang dami ng galit na yun na kinikimkim niya, lumabas. Nakapagsalita siya ng ganun. Actually, pinagpaplanuhan na nga ni Inday Sara Sabi nga ni Inday Sara, I am gonna die. If hindi sila magtagumpay sa pagpapabagsak sa akin through illegal na paraan or weaponizing the government, hindi nila ako mapabagsak,
Yung trust rating ko hindi bumaba, mahal pa rin ako ng tao. Ang final na pwedeng gawin sa akin ng mga yan, ipapatay ako. Ipapatay ako kung hindi sila magtagumpay sa pag-impeach sa akin. Hindi sila magtagumpay sa pagpapakulong sa akin. Hindi sila magtagumpay sa pagpapababa ng aking trust rating. Ipapapatay ako ng mga yan. Ganon naka-advance ang isip ni Inday Sara. At kung ipapapatay ako ng mga yan, pucha, kailangan ready ko. Ngayon, si Inday Sara, nagdasal. Lord, papapatay po nila ako. Yun lang man 3 ang magpapapatay sa akin. Pag namatay ako, patayin mo din sila. Kaya hindi mahanap-hanap ni Melvin Matibag kung sino yung hitman. Kaya hindi mahanap-hanap kung sino yung hitman, mga bossing. Kasi ang hitman, si Jesus. Kay Jesus siya nagdasal. Na pag pinatay ako ng mga yan, huwag kang huminto, patayin mo din sila. Paano mo ngayon iwawaran si Jesus? Yung palang kinontrata ni Inday Sara, si Jesus. Paano ba yun? Oy, Boss Dada, dinadamay mo na naman si Jesus. Do not use the Lord's name in vain. Wala lang. Hindi naman ako mapupunta sa impyerno niyan. Gumagawa lang ako ng istorya. Paano pala kung ganun? Ang kinausap pala ni Inday Sara, yung anak niyang sanggol, ganun. O kaya yung kapitbahay nila na sanggol na hindi naman nakakaintindi. Paano pala kung ganun? 'Di ba? Paano mo ngayon pakukulong 'yun? Ang problema katulad yung kay Pangulong Duterte. Nakasuhan yung ba si Pangulong Duterte? Sabi niya, marami na akong pinatay. Ang dami ko nang pinatay. Tinanong siya, mga tao yan? Mga tao yung pinatay mo? Madami na daw siyang pinatay. Kalaunan sabi niya, sinabi ko marami na akong pinatay, pero hindi ko sinabi marami na akong pinatay na tao. Marami na akong pinatay na lamok, ipis, manok. Hindi ba? Diyos ko Lord. Hindi talaga ito tatayo sa korte, kaya nga ito nandito sa Court of Public Opinion nagigets nyo? So, sinabi ni Inday Sara lahat ng mga bagay na yan galing sa kanyang puot. So katulad din ni Melvin Matibag na naiintindihan natin si Melvin Matibag na kaya niya nasabi yun kasi nga yung asawa niya nagkritikal, buntis, manganganak, tapos baka mapaaga pa yung panganganak dahil dito. Bilang isang ama, naiintindihan ko at bilang isang asawa, naiintindihan ko na kukomprontahin mo yung reason kung bakit nagkakaganito yung asawa mo. Hindi man bakla yan si Melvin Matibag. Matapang man na tao yan. So, kinumpronta niya yung Mel Sabio. Ngayon yung Mel Sabio na yun, nasabihan niya ng masama. Pero hindi naman niya yun intensyon. Galit lang siya nung mga panahon na yun, kaya nasabi niya yung mga bagay na yun. At naiintindihan natin si Melvin Matibag doon. Nagtataka ko. Bakit si Melvin Matibag humihingi siya ng pagkaintindi, humihingi siya ng pangunawa sa mga tao doon sa nasabi niya, pero ayaw nilang unawain na si Inday Sara, bago siya dumating doon sa punto na nakapagsalita siya ng ganun, napakarami ng mga pattern and series of events that pushed her doon sa pagkakataon na yun. Diba? Tama, mali. Tama, mali. Di ba? Can you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya. Can you recall, just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was... Kita mo ayaw niya nang sabihin yun sa sobrang sama. Nung mga sinabi niya, kahit siya asiwa na, ayaw niyang sabihin yun. Naiintindihan natin si Direktor Matibag. At naiintindihan natin na lahat ng kanyang mga sinambit doon, he doesn't mean it. It's the emotion that is speaking, talking during that time. Okay? During that time. Kaya, alam natin na buhay pa man si Mel Sabio, so hindi totoo yung sinasabi niya, galit lang siya talaga at naiintindihan natin yun. Pero sana, sa pag-iimbestiga mo, sir, sana naintindihan mo rin kung saan nanggagaling si Inday Sara. Pero hindi mo naman gagawin yun. Galit ka sa kanya. Galit ka kay Inday Sara, imaginein mo, 3 column ang sinulat mo, paninira kay Inday Sara. Mantakin mo, yung asawa mo. Yung asawa mo ang nag-endorse ng impeachment niya, bagamat natulungan kayo ng pamilya nila para makaposisyon. Ikaw pa mismo ang sumulat sa Committee on Justice
sa prosecution team para maging testigo ka rito. So, gusto mo talaga to. Di ko alam kung inutusan ka ba ni Bongbong or what, or personal na galit mo na hindi natin alam saan ang gagaling. Long time ago. Pero, ewan ko, sino? That's okay. Now, on July 10, 2026, you wrote a letter to Representative Luistro. Do you confirm this? July 10. July 10, 2026. Opo. All right. Opo. And in that letter, we can confront you with a hard copy, but we can also flash. In that letter, you mentioned, and I quote, "As director of the Bureau, I will personally attend to represent the NBI at this So, siya pa ang nagpresenta. Pinresenta niya yung sarili para dito, para siraan si Inday Sara. Gamit ang salita ni Inday Sara na pag namatay ako, patayin mo si ganito, si ganito, si ganito. Pero siya mismo, meron ding ganong pagkakataon sa buhay niya at humihingi siya ng pangunawa. Pangunawa na hindi niya ibinigay kay Inday Sara nung mga panahon na si Inday ay nakapagsalita ng hindi niya magugustuhan at hindi niya nagustuhan. Ang gusto yata nila mangyari, mag-apologize si Inday Sara eh. Na mag-sorry si Inday Sara. Yun lang naman ang hindi nila nakuha eh. Kasi ang sinabi niya dito, we apologize, we make amends. Nag-uusap na kami nito ni Mel Sabio, okay na kami. Gusto yata nila maipagbati pa si Inday kay kay Bongbong Marcos eh. Hindi, sobrang lalim talaga nung ginawa nila eh. Kaya malabo yun. So ito, sa sulat na ito, pinakikita niya na siya pa ang nagpresenta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,